Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Sa PEDSA ng August 2 ay magiging available na si Luka Doncic na pumirma ng contract extension na pwedeng umabot hanggang sa 4 na taon. Nang makipag-trade nga ang Lakers para kay Luka ay tila ba nakakuha na sila ng kanilang superstar for at least the next 5 to 10 years. Ganun pa man ngayon nga ayon sa ESPN ay medyo kinakabahan o stress na nga daw ang Lakers kay Luka at sa extension nito. Dahil kapag hindi pumirma si Luka ng extension, next off-season ay may player option siya. Ibig sabihin ay pwede siyang pumasok sa free agency o kaya naman pwede niyang tapusin ang kanyang kontrata at pumasok sa free agency sa taon na kung saan free agent na din ang mga multi-time MVP European stars Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo. Ganun pa man ay andun din ang posibilidad na pumirma si Luka ng 2 years lang na contract extension instead of 4 years. Dahil kapag nag-extend lang nga siya ng 2 years ay magiging free agent na siya matapos ang kanyang 10th NBA season. At kapag nakapaglaro ka nga sa NBA ng 10 seasons ay eligible ka na for a supermax contract na 35% ng cap space ng isang team. Halimbawa kung 200 million nga ang salary cap ng Lakers, 35% nito ang pwedeng pirmahan ni Luka, so that is 70 million per year. Sa ngayon ay expected pa din naman na pipirma si Luka ng extension sa Lakers. Hindi lang natin alam kung gaano ito kahaba at andun din ang posibilidad na 2 taon lamang ang pipirmahan niya para sa supermax contract. Subalit hindi ito 100% dahil again na-trade nga siya sa Lakers. Hindi na pinili ang Lakers in the first place. Nakadepende din ito sa relasyon ni Luka sa bagong owners ng team at iba pang factors tulad ng free agency nila Nikola Jokic. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang ibinalita naman ni Ian Begley ng New York Times na si Ben Simmons ay in contact with New York Knicks para sa isang minimum contract deal. Ang Knicks nga ay sinusubukan na ibuo ang kanilang bench unit na very lacking last season. Kung makukuha nila si Ben Simmons ay sasamahan niya si Jordan Clarkson, Jershwan Yabusele, Deuce McBride at Mitchell Robinson para makompleto ang second five. Magiging malaking addition nga siya kung sakali para sa bench ng Knicks dahil si Deuce McBride ay may tangkad lang nga na pang point guard, subalit shooting guard nga ang laro nito, habang si Clarkson naman ang magiging go-to shot maker nila. Si Ben Simmons nga ay makakatulong sa playmaking at depensa ng second unit or even first unit sa mga games na kailangan magpahinga ng isa sa kanilang main starting five. Para sa akin lang kung sakaling matuloy ang pagkuha ng Knicks sa former number 1 pick, ang malaking tanong lang nga dito ay magiging playable ba siya sa playoffs dahil sa kanyang very bad free throw shooting. Nakita natin ang Haka Robinson noong playoffs. Kung dalawa sila ni Mitchell Robinson sa second unit na palpak sa free throw ay napakasikip na nga ng sahig nito para sa kanilang shooters dahil dalawa na itong hindi mo kailangan depensahan kapag lumabas na ito sa pinta. Kahit na solid playmaker pa din siya ay nakikita na nga si Ben Simmons bilang liability sa opensa dahil sa kakulangan niya ng shooting at pagiging takot na tumira in general kahit na layup lamang ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?